ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
ko, mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Good morning, Jesus! Blessed Monday, everyone! Kamusta po ang inyong tulog? Ang sagot ay ganap at siya, alive in Christ. Alive? Kamusta ang tulog? Alive? Mukhang maganda ang gising natin ngayon. At dapat naman po, mga kapatid, yes, thank God it's Monday. Ngayon ay Monday, umpisa na naman ang bagong linggo. Panginoon, maraming salamat sa nagdaang linggo, Lord, na pinuno niyo po ng dahilan para po kami ay palaging magpasalamat sa inyo. Thank you again, Lord, for another week na binibigay mo po sa amin. And thank you for this day, Lord. Ito pong araw na ito, alam ko, binless mo para kami rin po, Lord, ay mabless. We pray for our brothers and sisters, Lord, na nasa kanya-kanyang bahay. Nakasama po namin ngayon na nakikinig sa inyo. At pati na rin po yung mga nasa kanya-kanyang mga trabaho. At yung mga nasa biyahe, Lord, ingatan mo po sila. At ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman at meron pong mga dinaranas na pagsubok sa mga oras na ito, be their comfort, Lord. At kayo rin po ang kanilang kalakasan. At alam ko rin po, Lord, na healing comes from you. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Maraming salamat po mga kapatid doon sa ating mga kapatid na kahapon ay sumagot, hindi ba? Nag-enjoy tayo sa mga ano natin, bad habits. Ayun na naman yung mic. Oo. Sa mga bad habits natin, mga kapatid. So, nakakatuwa, at least maraming kapatiran natin ang nag-admit at nag-acknowledge. Kaya iyan po ay umpisa na ng ating pagbabagong buhay. At gustong-gusto ko rin pong magpasalamat muna sa mga kapatiran natin na tumugon po dun sa panawagan natin para dun sa ating mixer. Oo. By this week, yay! Mabibili na po natin this week yung ating digital mixer. Yan. Pero yung mga iba, kung sabi nung iba, pwedeng humabol, ay pwede po, mga kapatid. Yes. Kailangan din po kasi natin ng mga microphones. Kasi pinagtawanan po tayo nung ating, nagtawa siya. Yung bibilan kasi natin ng mixer, mga nag-aano po yun. Kala ko umuulan eh. Palitan ko mic ko, ha? Okay. Yan. Oo. Yung bibilan kasi natin ng mixer, sila po yung magse-set up. Tapos isi-seminar po tayo dito para yung paggamit ng digital mixer. So nagse-set up po sila sa mga churches din. Tapos, nung pumunta siya rito, nagtawa siya doon sa mga microphone natin. Kasi daw po, ito daw po yung mga nabibili sa Raon. Sabi ko, bakit? Maganda naman ang mga boses namin dyan. Oo. Wala naman yung sa microphone. Di ba ang ganda naman ng boses natin? Pati yung mga umaawit. So, si Lord ang nagpapaganda. Pero maganda na rin po yung bumili tayo ng microphone kasi digital na nga rin yung mixer natin. So, kaya po may mga ulan-ulan, ganon, yan.
may mga interference. Tapos, yung mga wired naman, aayusin po ni Lord yan isa-isa, mga kapatid. Thank you, Lord. At dahil po dyan, ang ating series ngayon ay paboritong-paborito nating lahat. Philippians 4:19. At yan din po ang ating memory verse of the week. At gustong-gusto po natin kino-quote ito. Pero sometimes, sinasabi natin na hindi because we do not understand. Ito pong Philippians 4:19, ang sabi rito, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus." Philippians 4:19. Hindi po ba, mga kapatid? Tama ba ako? Na gustong-gusto natin ito? Ayan. Thank you, Lord. One of the name of God is Jehovah Jireh. Ang basa raw po doon ay Jireh. Pero ito po ay spelled as Jireh. Jehovah Jireh. Or Jehovah Jireh. Ang ibig pong sabihin nito, alam nyo, natuwa ako dito sa isang meaning na nakuha ko. Kasi ang ibig sabihin po ng Jehovah Jireh, the Lord will see to it. Di ba? Ang ganda. Which means, and that is, God our provider. So yung una, the Lord will see to it. So ibig sabihin doon, sisiguraduhin ng Diyos na imimit niya yung mga needs natin. Because He is our provider. Ang ibig sabihin po ng provide is to make available for use. Ibig sabihin din po nito, supply. So, isa pang meaning niya, make adequate preparation for. Ganda, di ba mga kapatid? So when you say that God shall supply all, will provide all your needs according to His riches and glory by Christ. Bakit in glory yung New King James Version, no? So, similar words sa provide is, sabi ko nga sa inyo kanina, supply, give, issue, furnish. Kaya pala merong mga bahay na binibili fully furnished. Pag sinabi mo po na ang bahay ay fully furnished, lahat ng kakailanganin mo nandun na. Kaya pala siya fully furnished ang sabi. So, ibig sabihin din po nito, ang similar word sa provide is to come up with, to produce, to deliver, to allocate, pledge, etc., etc., etc. Marami pa po yun, mga kapatid. Pero kapag tinignan mo, kaya ako po kinuha yung mga similar words. Kasi minsan, hindi tayo naniniwala sa supply lang, hindi tayo naniniwala sa provide lang. Ayan, binigay ko na po lahat sa inyo ang ibig sabihin ng provide. So, the Lord promises to meet our needs. And mind you, mga kapatid, God is an incredible provider. Hindi po lamang siya basta provider. Kasi merong mga provider na limited lamang ang provision na pwedeng ibigay sa iyo. Or may mga kondisyon ang mga provision na ibibigay sa iyo. Pero ang Diyos is an incredible provider. Why? He knows our every need, and before we ask Him, alam na niya kung ano ang kailangan mo. That's why He is an incredible provider. Kasi sa tao, kailangan mo pang magsabi. Diba? Although sometimes, may mga nakakapansin na, pero hindi naman nagpo-provide, di ba? So alam ng Diyos, bago mo palang sabihin, alam na niya kung ano yung iyong pangangailangan. And He is a gracious God who provides for all of us lahat ng mga pangangailangan natin so that we can live a holy life for His glory and pleasure. So, if it is for His glory and pleasure na i-provide niya yung ating pangangailangan, sigurado po ako tatagpuin niya yung pangangailangan natin. Hindi po pwedeng hindi kasi for His glory and for His pleasure ang pagpo-provide niya po sa atin. Di ba mga kapatid? Hindi niyo po ba yun nakita na, hindi po ba kayo na-amaze mga kapatid that the God who reigns over all the earth will attend to our needs? Di ba? Parang naalala ko na naman yung awitin ni Pastor Fred. Saan yun? Psalm 8?
Oh, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. Diba? You crowned him with glory and honor. You crowned him with glory and honor. Oh Lord, our Lord, your greatness is seen in all thy works. Hindi pala yung the world. In all thy works. Sa lahat ng gawa ng Diyos. So, He attends to our needs. Hindi ba grabe nga po noon, mga kapatid? And where God guides, He promises to provide. Ito po ay makikita natin sa Isaiah 58:11. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Pag sinabi mong sun-scorched land, disyerto, sa tagtuyot, doon sa lugar na walang-wala. So sabi niya, He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Doon sa walang-wala, He will satisfy your needs. Ibig sabihin, He will meet your needs and will strengthen your frame. Kaya hindi ka manghihina. You will be like a well-watered garden. Ang well-watered garden, laging may bulaklak, laging may bunga, at green lagi. Matataba ang mga puno because they are well-watered. Sabi niya, you will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fails. Ang gandang provision yan, mga kapatid. Hindi ka magkukulang, biyaya niya'y laging sapat. Yun ang ibig sabihin nito, well-watered garden, na ang akala mo daw ay hindi natutuyuan ng tubig. Ganun po ang provision na gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. So, whatever our need is, sa oras na ito, physical, spiritual, financial, emotional, relational, yung binasa po natin ay isang reminder sa atin na hawak ng Diyos. Everything that concerns us. Parang, sagot kita dyan, ganon. Ang gusto ng Diyos, ang iparating sa atin. Sagot kita dyan. Kahit na ano ang mga bagay na, which concerns you, sagot kita dyan. Do you know why? He is able. At hindi lang basta able. He is fully able to provide what we need and give the strength and endurance we need in hard times. Kaya nga, ang isang Kristiyano, parang si San Pablo, naranasan ko ang magkaroon, naranasan ko ang mawala, ang sabi niya. Pero sa lahat ng ito, ako ay masaya dahil siya ay kontento. Alam niya kung papaano na ang mawalan. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, wala man yung ibang, may problema ka, hindi pa dumarating man yung kailangan mo, He still provides for you in what way? Sa strength, ang sabi rito, and endurance during hard times. So, mga kapatid, pagka sinabi kasi nating God will supply all our needs according to His riches, pag sinabing God will provide, ang nasa isip lang kasi natin, material or financial. Kaya pagka hindi ka binigyan ng pera ni Lord, pag hindi provide yung pera o material na pangangailangan mo, ang bilis nating magsabi, di naman totoo yan, di naman nagpo-provide ang Diyos. Ang provision ng Panginoon is not limited to financial and material. Napakarami po nating provision from the Lord, mga kapatid. Kaya iyon ay magpapatunay. Sa pag-aaral natin na ito, malalaman natin, o nga no, habang pinag-aaralan ko nga ito, totoo nga itong He will provide, hindi lang po natin nakikita minsan. So, looking up to God again, and believing His promises are true in our lives, will allow hope to spring up again sa ating buhay, lalong-lalo na when it comes to God's provision. So, kayo po ba, mga kapatid, na-tempt na po ba kayo to doubt that God will provide for you?
Kayo po, na-tempt na ba? Yes. Ako din. Dumanas din ako ng ganyan. Na-tempt ako na talaga kaya ni Lord na na i-provide tong pangangailangan ko na to. Lalong-lalo na po yung kapag may deadline, tapos deadline na sa araw na to, wala ka pa ring hawak. Kasi ang pag-iisip natin, pati yung time frame, dapat sumusunod si Lord sa time frame ng mga pangangailangan natin. Kaya minsan, kapag deadline na, wala pa yung provision na hinihintay mo, ang bilis nating magsabi na di naman nag-provide si Lord eh. Hindi lang po doon ang provision ng Diyos at malalaman po natin yan sa pag-aaral natin ngayon. So, ano po ba ang provision na hinihintay ninyo ngayon? Financial po ba, mga kapatid? Wala po ba tayong enough money to pay for Judith and Jonah? Oo, hindi ba sapat ang pera natin ngayon to pay for our taxes? Hindi ba sapat din ang pera natin ngayon para makatulong? Ano po ba ang yung bang ating mga kotse ay mahahatak na? Ang dami ngayong mga na-repossess na mga sasakyan, hindi ba? Kasi nga dahil sa pandemic, di ba? Paano yung mga repair sa mga bahay? Paano yung tuition ng mga bata? Ang dami po nating mga alalahanin. 'Di ba? Maybe po we are waiting, we have been praying for provision, for breakthrough. Tapos parang ang bagal-bagal bago dumating, 'di ba? Minsan parang sobrang bigat na nitong dinadala ko o problema ko na nawawalan na tayo ng hope minsan. Tapos yung weight ng stress na nararamdaman po natin, parang hindi na po kaya ng shoulder natin na i-carry. Sabi po nung nabasa ko to na quote, na hindi ko na nakalimutan. It is not the load that makes it heavy, ang sabi doon. It is the fact that you carry it alone. Kaya siya bumibigat kasi pilit po nating dinadalang mag-isa na hindi naman po tayo designed to carry heavy loads. Kaya nga po, sinasabi ng Diyos, "Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads." Dahil alam ng Diyos, hindi po niya tayo designed to carry heavy loads. Alam niyo kung ba't dumarating sa atin yung heavy loads? Alam naman po ng Diyos yun na hindi tayo designed to carry them. Pero ba't niya hinahayaan na dumating sa atin? So that we will come to Him at ibigay natin yon para matuto tayong lumapit sa Kanya at ibigay sa Kanya. Kasi nga, pilit natin kinakargang mag-isa, hindi nga po tayo designed to carry heavy loads. So you have to find someone and that someone is the Lord para ibigay mo sa Kanya yon, mga kapatid. Ngayon, ito po yung some powerful reasons. Diba? Why, ito po yung mga bibigay ko ay mga powerful reason why you can be confident that God will provide for your needs. Pagka may mga nagsasabi sa'yo at nagbubulong sa'yo na hindi yan, promise, hindi ka magkakaroon ngayon. Ito po yung mga powerful reasons for us to be confident na anuman ang mga needs natin, the Lord will provide. Unang-una, God will provide because He is our caring Father. Siya po ay mapagkalingang Ama. Mapagkalingang Ama. When we put our trust and faith in Jesus to save us, hindi lang po niya tinanggal yung mga kasalanan natin. Tayo po ay inadapt niya as His children. Ephesians 1:5 says, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So, God has adopted every believer as His very own children. So, ako walang anak, pero ako'y naging anak. Kayo po, mga kapatid, na mga magulang, hindi po ba gagawin nyo ang lahat ng bagay? Papasukin nyo nga po kahit anong trabaho para makapag-provide lamang sa inyong mga anak. Tama po ba ako? Yung mga nanay, isusubo na lang daw nila, ibibigay pa sa mga anak. Tapos, kahit pumasok na
katulong, maglaba, magplantsa, kung kinakailangan, gagawin ng nanay. At meron po akong mga nakikita, di ba napapanood din naman natin yon sa mga movies, na maski yung pagbebenta ng sarili ay pinapasok ng mga ibang ina. Hindi, merong mga nangyayaring ganyan sa ating society. Ang sinasabi ko lang, hindi ko naman po kayo tinuturuan. Analogy lang po ito so that makita po natin kung gaano ang pagmamahal ng mga magulang para maibigay kung ano ang pangangailangan ng mga anak. Tayo po ay pinag-uusapan po natin dito ay tao sa tao pa lamang. Imagine niyo po ang Ama natin sa langit na may gawa sa atin. Hindi ba? Yes. Papakiurog lang ng konti. Sinusumpong na naman ako. So, tao sa tao pa lamang po yun, mga kapatid. Thank you. Thank you. So, kung tayo po ay nagke-care sa ating mga anak to provide for them, mas lalo na po ang Diyos, mga kapatid. Kayang-kaya po niya at gagawin niya dahil sa pag-ibig po niya sa atin. Pangalawa, God will provide because He loves to give good gifts sa ating mga anak niya. Kayo po ba ay kasi alam nyo, nung ako ay maliit, ang daddy ko po, kasi yun yung galante. Maano siya, yung sige-sige siya. Kahit kanino, maski sa kaibigan, lalo na sa amin. Ibang klase po yung magbigay ng regalo. Pagka nagbibigay ng regalo ang daddy ko, yung mamahalin, tsaka yung the best, ganon. Natatandaan ko yun nung isang nag-birthday ako. Alam niya, gustong-gusto ko yung aso. Nung mga panahon na yun, mahal yung aso na yung mabalahi ibo. Hindi ko alam kung anong toy dog lang siya. Oo. Nung pag-uwi ko, pagbukas ko ng pinto, nakatali yung aso doon sa may Tapos ng isang birthday ko, naaalala ko sa probinsya, parang ako yung unang-unang nagkaroon ng bisikleta doon sa baryo namin. Kasi nga, nung maliit ako, maganda yung trabaho niya. So, yung mga magulang, gustong-gusto niregaluhan yung mga anak, hindi ba? Kasi pag may ibinigay ka sa anak mo, sapat na reward na yung nakita mo yung anak mo na natuwa. Si Mama Ched nga apo na ngayon, mine ng mine, hindi ba? Sabi na, binibiro nga namin siya, Mama Ched, ano yung minamine mo? 2-piece na bathing suit? Naggaganyan ka ba? Kasi nakakatawa, mine. Pero alam nyo, iniipon niya lahat yun para sa mga apo niya. Para kapag dumating mga apo niya, meron siyang ibibigay, mga kapatid. So, hindi ba ganun po tayo? Ang Panginoon, Diyos ko, ang Panginoon po, gustong-gusto niya yun. Lalo na, bawa, nag-abroad ang mga magulang. Ay, nako, wala nang inisip yan kung hindi ipunan yung mga, yung anak niya. Pagdating ko doon, kailangan marami kong dala para sa mga anak ko. Ang Diyos, our Heavenly Father, delights to give good gifts to His children. Sabi niya sa Matthew 7:11, If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask Him. So, alam ng Diyos, mga kapatid, at nasa nature po niya ang magbigay ng gifts sa mga anak niya. Sa James 1:17 ang sabi, every good and perfect present, every good and perfect gift comes from above. So, our Father is a gift giver, mga kapatid. At 100% po na pwede kayong maging confident that He will also provide for all your needs. So, dalawa. Pangatlo, na mabilis ako ngayon. Pangatlong reason para maging confident po tayo. God will provide for all our needs because He already has given the greatest gift. His Son. His Son.
Ganyan po tayo kamahal. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Imaginein po ninyo, nag-iisang anak. Ito lagi ko itong nababanggit. Sa lahat ng may anak, pwede niyo po bang ibigay sa akin yung isang anak ninyo para mamatay sa kasalanan ko? Para po ako'y maligtas. Sabi nila, hindi. Sabi ko, kahit yung pinakasalbahing anak nyo na lang po, yun na lang po ang ibigay po ninyo sa akin para po i-sacrifice para maligtas ako. Uy, kahit salbahe yan, mahal ko yan. Di ba? Ganon yung mga magulang. Pero ang ating Diyos, kaisa-isang bigaten, only begotten Son, ibinigay para po tubusin ang kasalanan ng mga hindi mababait na tao. Mga makasalanan. May hihigit pa po bang pag-ibig doon? Palagay ko wala na po, mga kapatid. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. And yet, ibinigay niya ang nag-iisang anak. Anak na nga po niya yun eh. Ano pa ba ang mas mahalaga sa isang magulang pwera sa anak? Mga bagay? Hindi po. Hindi ipagpapalit ng isang magulang ang kanyang anak kahit anong bagay. Kahit milyones pa, hindi niya ipagpapalit yan. So imagine niyo yung pinaka treasure ng isang magulang ay ang kanyang anak. Kung yung anak na ibigay, yun pa kayang mga ibang bagay na pangangailangan natin. Ano bang kailangan? Pambayad lang ng kuryente? Hindi ka ba naniniwala na kaya po ibigay ng Diyos yun sa iyo, kapatid? Pang tuition ng anak mo? Ang liit lang nun. Ang anak nga niya, ibinigay niya. And ni-remind din po tayo ng ating Panginoon. Sa Psalm 81:10, ang sabi rito, "I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt." Sabi niya, "Open your mouth wide and I will fill it." Grabe, hindi lang basta open your mouth. Sabi niya, open your mouth wide. Lakihan mo ang buka ng bibig mo, sabi niya, and I will fill it. Pupunuin ko yan. Palagay ko, pag nagpuno ang Diyos, pati yung dito natin, anong tawag sa Tagalog dito? Ang tawag sa amin doon, buksi. Yung buksi, yung parang yung dito ng manok. Yun, buksi. Kapag kayong may sinubo ka, tapos punong-puno na yung bibig mo, lumalobo yung cheek mo, yan ang tawag sa Kapampangan nun, buksi eh. So, mamaya po mga kapatid, mataranta kayo sa provision ng Diyos. Sabi niya, open your mouth wide and I will fill it. Sa Psalm 81:10. So, kapag ikaw ay niligtas niya sa slavery ng Egypt, na hindi mo pa pwedeng gawin yon sa sarili mo, na iligtas ang sarili mo. Don't you think, mga kapatid, na hindi niya kayang ibigay yung mga pangailangan natin? Kaya nga sabi niya, I will fill it mga kapatid. Yung mga lesser things sa buhay nga natin walang napoprovide ng mga magulang, pati yung mga bigger things Pero ang Diyos, lahat ng, babalik ako sa 1 Corinthians o 2? No eyes? 1:9? 2:9? What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who love Him. So, He will surely provide because He already has given us the greatest gift, ang Kanyang anak. Ano pa ba? Ano yung awitin na yun? Buhay binigay. Ano pang ibibigay? Ikaw ay mahal niya, ako ay mahal niya, tayo'y minamahal niya. So, binigay na nga niya yung buhay niya. Yan pa kaya? Kapatid, may oras pa ako? Wala na. Ano oras na ba? 8:48, isa na lang. Isa na lang para nakaapat na ako. Kayo mag-alala, mahaba itong lesson ko, kaya mabilis ako. Pang-apat, magpo-provide po siya sa atin. Why? Because He is our shepherd.
Psalm 23, 1 and 2, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. Pag inawit niyo po yun, the Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. So, He will provide because He is our shepherd. Mga kapatid. At sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Yan. Alam niyo po ba na si David ay confident that the Lord will provide for him abundantly in this life. Kaya nga sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me. Imagine, ibig sabihin nito, saan ka man mapunta at kahit kailanman, hindi magkukulang ang Diyos sa pagpo-provide sa inyo. Actually, His provision will be for eternity. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, isang provision niya. It will last until eternity, mga kapatid. Kaya, you can trust God's provision because siya po ay mabuting pastol. Meron bang masamang pastol? Meron. Oo. Oo, ito yata yung mga pastol na kapag inilagay dyan, tutulog na lang siya. Bahala na sila. Ha? Tapos yung mga masamang pastol daw, kinakatay. Yung mga sheep, kinakatay nga. Hindi niya pinoprotektahan. Pero you can be sure of God's provision because He is our good shepherd. Siya ay mabuting pastol. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. O Kristo, ikaw lamang. So, ayan, ang mga reasons. Meron pa yan, mga kapatid. Bukas itutuloy natin. At after po nito na makita na natin yung mga reasons na kung bakit pwede tayong maging confident na ipoprovide niya tayo, after nitong malaman natin, parang may tama na po tayong Kristiyano kapag nag-isip pa tayo na hindi po kayang i-provide ng Diyos ang ating pangangailangan. So, bukas mga kapatid, pagpapatuloy po natin itong God will provide. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Game muna daw. Kasi up to now, 1,000 pa lang ang nag-comment ng game na. By the way, sa mga kapatiran natin na mga natawag na, kasi alam nyo, yung mga laging sumasama, natawag na sila matagal-tagal din sila naghihintay. Sabi, ano po yung susunod natin na memorization? Ang gagawin natin, ngayong linggo na lang tayo sa Beatitude. Kahit na hindi pa matapos ito. So pag hindi natapos, yung mga matitira sa Beatitude, ang kanilang memorizein na ay Psalm 19. Ilan ba yon? Ilang verse bale? 14 verses. Padali ng padali.
Ay, kaya nga binigay na natin kaagad ngayon eh. Mga kapatid, yung books of the Bible nga, ang dami. Na-memorize natin eh. Oo nga. Jess, bakit yung angkan mo walang sumasali? Busy? Kaya yan. Oo. Gawan nyo ng kanta, mga kapatid. Mame-memorize nyo, di ba, no? Oo. So, last week na po ngayon ng ating Beatitude. Sabi ni Kuya Ernie, son, di pa ako natatawag last. Ganun talaga yun. Okay. Tawag na, ay, wala tayong may ikot eh. Tatawag na tayo kapag hindi na sila sumali. Mamaya pa. Ito. Tawagan na natin. Ay, birthday pala muna. Okay. Happy birthday mga kapatid. Today is June 7. Birthday ni Brother Dante Villanueva. And belated, happy birthday kay Bea Avila. Happy birthday, Bea, kahapon. And happy birthday today kay Brother Dante Villanueva. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Okay. Sige, tatawag na ako ngayon since hindi naman ganun karami yung mga nag-game na sa atin. Okay? Tawagin po natin sa araw na to si Sister Venus. Balanggit. Sister Venus. Sister Venus. Sister Venus. Benz. Upuan, Benz. Yan. Sister Venus. Thank you, Lord po. Sabi ni Sister Venus, buti na natawag ako, hindi na ako magdodoble. Kasi yung sa susunod, doble na. Thank you, Lord. Okay, game. Beatitude. Thank you, Lord. Tara po, sandali. Ay, blessed are the blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for there is the They will be satisfied. They shall be filled. Sorry, thank you, Lord. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called as sons of God. Blessed are those who are persecuted, for there's the For kingdom. righteousness' sake. For righteousness' sake, for there's the kingdom of heaven. Ayan. Okay lang yan. Ayan, Benz. Naupos na ang sabon, kaya downy naman. Ay, kailangan mo yan kasi nag-uulan na. Kaya kailangan, hindi mag-amoy, Oo. God bless, mga kapatid. Okay. Tawagin na natin ang ating 2,000. At parehong senior pa ito. Oo. Sige po, atin nang iikot yan. Sister Tita at saka si Brother Mondo, si Cap. Si Tita. Sister Tita. Okay. Ba? Mukhang palagi ngayon si Sister Tita. Pangasinan. Oo. Sister Tita is in another call. Is in another call. Sister Tita daw is in another call. Try natin ulit.
is in another call. So, si Brother Mondo na lang. Si Kap na lang muna ang ating tatawagan. Ang galing nito si Kap, no? Oo, may style si Brother Mondo. Binabalik-balikan daw niya yan. Good morning! Ba, Kap, andyan ka na naman ha. O, bati po. Bati po muna kayo. Okay po. Nabati ko po ang lahat ng kapatiran. Thank you po. At muli natawag na naman. Akala ko nga po, hindi na naman eh. Kaya thank you po. Amen. Kap, share nyo nga po sa kanila kung paano yung ginagawa nyo para ma-memorize nyo yung mga mahahabang yan. Abay, nung una nga po hindi ko rin po memorize nung una. At ako nga po hangang-hanga sa inyo, tsaka kayo na Sister Maripas, kayang-kaya niyang i-reset na dire-diretso. Sabi ko, paano kayang ginagawa nila? Hindi ka nga ako makapag-memorya. Kaya ang ginawa ko nga po, basa-basa lang, at para matandaan ko lang, inalagay ko lang yung notebook ko rito sa lamesa, tapos pag binasa ko, di gagawa na ako. Kung anong ginagawa ko, murmur ako ng murmur doon sa ginagawa ko. Pag nalimutan ko, babalikan ko ulit. Ganun po naging sistema doon, pabalik-balik lang ako. Dadaan-daanan ko lang yung notes ko para ma-memory ako. Basa lang eh. Pagka nag-ano na po sa puso ninyo, mananabi ka na, babalik-balikan mo talaga. Yung pumahalaga doon eh. Pag nanabi ka doon sa word, balik ka ng balik, hindi mo titigilan hanggang hindi mo mamemorya. Yun po yun. Ayan. Kaya napakalaga po sa salita ng Diyos, isa puso. Oo, tama. Nasa puso nga dapat. Tama. Brother Mondo, ready na po kayo para sa Beatitude? Sige po, opo. Okay po. Datin ba yun? The Beatitude po. Matthew 5, 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kinakabahan niya ata ako. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called son of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, because there's the kingdom of heaven. Yan. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecute the prophet before you. Yan. Amen. Congratulations, Brother Mondo. Nanalo na naman po kayo. Ayan, ito po ang napanalunan ninyo. O, di ba? Pinaglagyan mo kasi ng laruan mo eh. Talaga tong si Dwayne, oo. Pamimigay ko na ta? Oo daw. Kasama na raw po ito sa inyo, sabi ni Dwayne, oh. Ito po, Brother Mondo, ito ang inyong regalo. Ayan. Papadala na lang po. Apo, thank you, Lord. O, lagyan na ng pangalan ni Brother Mondo para pagka pumunta dito. Kunin mo muna. Thank you, Lord po, Brother Mondo. God bless po. Okay. Galing. Galing talaga ni Kap mag-memorize, mga kapatid. So, sa Monday, mag-start na po tayo. Memorize na po natin ang Psalm 19. Psalm 19. Basahin kaya natin. Oo, maganda to
Maganda ito talaga. Lagyan mo ng tono kasi, di ba? 14 nga. May awitin nga dito, di ba? The heavens declare the glory of God. Praise His wonderful name. Yun lang ng kanta nun eh. So the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone through all. Pwede rin po itong Tagalog, mga kapatid. Ang hirap ng New King James Version, no? Mga kapatid, kahit anong version po, kayo po ang pumili kung anong mas madali sa inyo. Bebang haba pala nito. Oo, Psalm 19, mga kapatid. Ha? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Maganda pala to. Gagawin mo siyang tula. Declamation, tama. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Matet, pwede to sa'yo. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Parang memorize ni Jessica to. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang dulo ng daigdig. Gumagawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Ang ganda pala sa Tagalog. Tulad ng masiglang manlalaro. Tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakakapagtago sa init nitong taglay. Ang ganda sa Tagalog. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Maganda pala ito sa Tagalog kasi hinati. Una, ang paglilikha at kadakilaan ng Diyos. Ang second portion, ang batas ni Yahweh. Kaya pala, ano yung pangatlo? Sa 14 yon. Dito pala yung laging sinasabi ni Pastor, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Maganda sa Tagalog, mga kapatid, ha? So, sa Tagalog kaya natin i-memorize ito para maganda. Gawin nating tula o kaya awitin para matandaan natin. Okay. Ngayon pong linggo na to, meron talaga tayong new song. At ito po ay padala po sa atin ni Ninang Mila, Santa Rinala. At ito po ay tungkol sa Holy Spirit. The Holy Spirit will magnify God. Sabi po, John 14:16. So, ang ganda nitong awitin na ito, mga kapatid. So, pakinggan po natin ang rendition ni Sister Nins Akayan. At syempre po, ito ay arranged ni Brother SJ. At mamaya po, sundan po natin ang pagbabahagi ng mga manggagawa sa Newness of Life. Pero nandito po muna ang ating new song of the week. Glorify your name on high.
Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Narito po muli tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa resurrected life. Ayan, yung basahin ko po dito sa 1 John chapter 5, simula sa verse 4 hanggang verse 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Tayo po'y manalangin. Kami po'y pagpalain, Panginoon, sa araw na ito. Kami pangunahan upang maunawaan namin, Panginoon, ang isang napakagandang bagay na ginawa mo sa buhay namin, at yan na magkaroon po kami ng resurrected life. Nasa pamamagitan po ng pag-aaral na ito ay mapatunayan namin na posible na ang bawat tao born of God ay magkakaroon ng resurrected life. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So purihin po ang ating Panginoon, at napakaganda po kasi itong ating topic. At ito nga po ay masusundan. Kung masusundan po nyo ito po yung mga testimony ng bawat manggagawa tungkol sa resurrected life. Ngayon po, dito sa ating pag-aaral, ang sinasabi po ni John, hindi niya lang sinasabi na yung tagumpay na ikaw ay makarating sa langit. Kundi yung sinasabi po ni John dito ay yung tinatawag na daily victory. Every day, araw-araw na ang isang Kristiyano ay maging victorious sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano. At kung ito pong talatang ito ay walang katotohanan, malaki po ang ating problema. Isa pa, alam niyo itong ating kaaway na si Satanas, gagawin niya lahat ang paraan para mapigilan na malaman ng bawat Kristiyano o ng bawat tao na posible na magkaroon ka ng tinatawag na resurrected life. Ngayon, ito pong tinatawag nating resurrected life ay hindi lamang po ito para sa ilang tao, kundi ito po'y para sa lahat ng mga tinatawag nating born into the family of God. Born to the family of God, na ikaw ay pwede magkaroon ng resurrected life. Ngayon, sa isang tao po, as explained sa John chapter 3, after the conversion, pagkatapos mong maipanganak sa Espiritu, matanggap ang banal na Espiritu Santo, meron pong 4 na aim o goal o layunin ang isang tao. Unang-una po, siya ay makapamuhay ng may kabanalan. Pangalawa, siya ay maging tulad ni Kristo sa isip, sa puso, sa gawa, sa buhay. Hindi lamang po yun, kundi to overcome sin, mapagtagumpayan ang kasalanan, at the same time, to live above the world. To live above the world. So ito pong 4 na ito po yung goal ng bawat Kristiyano na maganap sa kanyang buhay. At purihin ng Panginoon na ito'y magaganap at magaganap dahil ito po ang pangako ng Panginoon. That if anyone is joined to Christ, the old has gone and the new has come. Kung ikaw ay join. Ngayon, sa pag-aaral po natin ito, kagaya po sa buhay ko, almost 36, 37 years ago, nabuhay po ako ng sarili kong pamamaraan, nabuhay po ako na gagawin ko ang gusto ko sa aking buhay, nabuhay ako ng parang walang Diyos. At ito po'y nangyari. Ngayon, 2 years ago, nagkaroon po ako ng pagkakataon o bigyan ng pagkakataon para magbigay ng pagtuturo sa morning devotion. Hindi ko lang po matandaan yung exact na pag-aaral, pero may kinalaman po sa tinatawag na resurrected life. For the past 37 years, ang buong akala ko po ay nai-confess ko na ang lahat ng kasalanan. Pero yung time na yun, ako'y nakatayo, very strong po yung conviction sa akin ng Panginoon. Ngayon, madalas po, itong salitang broken before God, naririnig niyo po ba yung broken before God? Parang napakadaling isipin. Pero alam niyo po, ano nga bang ibig sabihin nito? So pag sinabi pong broken before God, ito po ay basically na inaalaw mo o pinahintulutan mo ang Panginoon to reveal
the ugly things that you've hidden for so long sa buhay mo. Ulitin ko po, napakahalaga nito. Pag sinabing broken before God, you are basically allowing Him to reveal the ugly things that you've hidden for so long. Maaring mailihim natin sa maraming tao, but definitely sa Panginoon, hindi mo maitatago. Sa prayer pa lamang po, sa Matthew 6, sabi doon, bago ko palang manalangin, alam na ng Panginoon ang lahat ng bagay. So sa Panginoon, hindi natin pwede maitago anumang bagay. So nangyari po sa akin, nung morning na yon, ako'y nakatayo, I was led by the Lord by a strong conviction na isang pangyayari sa buhay ko, siguro doon tayo na, ang age ko, mga 21 years old po ako. So dahil sa bata, siyempre, teenager, masyadong na-expose sa mga bagay na hindi maganda. So during that time, nagkaroon ako ng isang relasyon. Nagkaroon ako ng girlfriend. At dahil nga po sa laki ng pagmamahal niya sa akin, ay nagbunga ang aming relasyon. Ang isang bagay na masabi ko po na kaiba na nangyari sa akin, kalimitan kapag nalaman ng isang lalaki na nagdadalang tao ang kanyang mahal, natutuwa, di po ba? Sa akin kabaliktaran po Nung nalaman ko na siya nagdadalang tao, nalungkot ako. Dahil marami na akong inisip na, paano na kayo yung aking barkada, aking pagiging binata. Ayoko pa ng responsibility para sa akin po ay hindi ko pa kayang mamuhay ng taong may asawa. So, napansin po ito ng aking kasintahan na masyado akong malungkot, masyado akong tahimik, hanggat sa tinanong niya ako. At nasabi ko nga po na kasi ganito yung sitwasyon. Ngayon, dahil nga po sa laki ng pagmamahal niya sa akin, ay siya'y napa-oo ko na i-abort ang bata. So, yung time na bibigay ng more devotion, sa strong conviction, nilid ako ni Lord na i-confess ito. Ito po isa sa mga greatest sin, masabi ko na nagawa ko against God. Maraming kasalanan, pero ito yung pinakamabigat sa lahat na nakumit ko ang sin of abortion. Pagkatapos po noon, kakaiba rin po ang aking naramdaman, wala akong conviction, wala akong konsyensya. Para masatingin ko sarili ko, dahil wala pa nga po ako sa Panginoon, dahil nakilala ko ang Panginoon at the age of 28. So para ba sa akin na nawalan ako ng problema, nakakawala ako, until I met the Lord at the age of 28, that is September 21, 1983. At doon ko lamang nalaman na napakalaki pala ng kasalanan na gawa ko sa Panginoon. Kaya imagine niyo po, for so many years, ay nailihim ko at naitago ko to. Pero balikan ko puli po yung broken before God. Basically, allowing Him to reveal the ugly things that you've hidden for so long. Naitago ko to sa mabang panahon, pero hindi to inalaw ng Panginoon bilang isang tao na meron tinatawag na resurrected life. Kailangan talaga na malinis ka, wala kang lihim, kundi transparent ka. Madalas nasasabi ko po na ang buhay ko ay isang open book. Yung pala'y meron pa pala ako na naitatago. Pero salamat po sa Panginoon na yung araw na yon ay na-confess ko ito. At muli, nahihingi ko ng tawad sa Panginoon at naramdaman ko po talaga yung oras na yon na nakakawala ako sa pagkabihag ng tinatawag nating sin of the past. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At hindi lamang po yon. Dahil sabi ko nga po, ako'y nabuhay ng ayon sa aking sariling pamamaraan. Ginamit ko ang buhay ko ayon sa aking kagustuhan at nabuhay din po ako ng makamundo. Doon po sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi po doon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts."
Tinuruan ako ng Panginoon ng pamamaraan niya, hindi pamamaraan ko. Lagi ko nasasabi na napakatalino ko na kahit anumang mga sitwasyon na aking pasukin, ay kaya kong bigyan ng kalutasan. Kagaya nga po noon, yung sin of abortion, nagawan ko ng kalutasan. Nagawan ko ng pamamaraan, pero mali po yun. Maling-mali na pamamaraan. Pangalawa, dinila ko ng Panginoon sa aking buhay. Kaya sabi ko nga po na ginagawa ko lahat ang gusto ko ayon sa aking kagustuhan. Doon po sa Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi rito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So natutunan ko rin po na hindi na ako ang dating si Rafing, namumuhay, gagawin ang gustong dapat gawin. Ngayon po, hindi na po ganoon ngayon. Kundi itong buhay na aking taglay ngayon ay buhay na mula sa Diyos at wala akong karapatan na gawin ang nais ko. Kundi kung ano nais ng Panginoon ang siyang aking gagawin. At pangatlo nga po na binago ng Panginoon, yung aking makamundong buhay ay binago niya. Dito sa 1 John chapter 1, verse 15 hanggang 17, do not love the world or anything in the world. If someone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So tinuturuan tayo ng Panginoon na ang makamundong pamumuhay, again, explain sa Romans chapter 6, that you died, you were buried, and rose again. At salamat sa Panginoon na ako'y tinanggal niya po sa ganoong buhay. Hanggat noong mga 1983 po yon, one morning, na binigyan ako ng Panginoon ng isang awitin. Actually, napakaiksi lang po ng awiting ito na tamang-tama sa akin. Ganito po itong awiting ito. It's not my way, but your way, so help me God. It's not my life, but your life, forsake me not. It's not this world, but in your world, that's where I want to be. You're my way, you're my life, you're the light of my life. Papuri at pasasalamat, Panginoon, ang aking handog sa araw na ito. Maraming salamat sa bagong buhay na aking taglay, bagong kaisipan, bagong puso, at binigyan mo ko ng pusong masunurin, Panginoon. Maraming salamat, ako'y hinango mo sa magulong buhay. At ngayon, taglay ko, Panginoon, ang buhay na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, dahil wala po akong magagawa kung wala kayo. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, at kulang ang aking salita upang ikaw ay pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.